Naayon sa kasugilanon bahin sa pag-inampuay sa simbahan. I think it was in a country like Africa, Siguro dito to sa Africa. and they had not had rain for a long time. Dugay na kayo kawala pang ulan sa ilang lugar. The crops were all dying. Nangalaya na ang ilahang mga pananom. They were losing their livelihood. Wala na sila'y kapanginabuhian. And so they had a prayer meeting. Kunya, nag-prayer meeting sila. And they prayed to the Lord that He would send rain. Nagampo sila nga magpaulan ang Ginoo. And the rain came that night. Kunya, yan ang gabi-una, biulan. But there was only one little girl in that prayer meeting. Pero, kadto lang babae nga gamay nga may appear sa prayer meeting Who had taken an umbrella. ang nagdala og payong. Gamay lang na babae nagdala og payong. Mo ra to'y nagtuog na ulan. You pray in faith, yeah? So nag-ampo, kailangan mag-ampo ta nga naay pagtuo. She's thinking, we are asking God to send rain. So pagkadungog niya nga nag-ampo ra ba sila nga magpaulan ang Ginoo. God is our Father in heaven. He is kind. So ang Dios nga atong amahan buutan, He hears our prayer. nagapaminaw siya sa atong mga pagampo. He knows what we need. Kay balo siya sa atong gikinahanglan. If all these people are asking for rain, So kung kining mga tawhana nag-ampo nga buulan, I need to take my raincoat and my umbrella. tagod gyud ang buod niya ako ang raincoat o ang payong. But all the adults did not take Pero their ang mga raincoat. tiguang wa gyud gadala o bisag kalot na lang. It's the same thing in Acts chapter 12. Mao gyapon diya sa Buhat kapitulo 12. Peter's knocking on the church door. Nagtuktok si Pedro dito sa pultahan, dito sa simbahan. Hello, your prayers have been answered. Oy, gitubang na ang inyong pagampo. Answer the door. Ablihin ko diri. It's only one little girl who goes to the door. Gamay lang nga babae ang niadto dito sa kuan. Who is it? Kisa ba na ka? It's Peter. Open the door. Si Pedro ni ablihin ang pultahan. She's so excited. God's answered her prayers. So, excited. O siya ka-excited. Ha, gitubang sa Ginoo itong pagampo. She runs back and tells the whole church. Wala niya abrihin si Pedro. Giadto hinon niya mga kauban. Peter's at the door. Na si Pedro dito sa pultahan. Oh, sit down, be quiet. Ha, nabuwang siguro ka likod ng niya. I'm telling you, Peter's at the door of heaven. Nakalagi si Pedro dito. Look, we're still praying in this prayer meeting. Shh. Sige lang yapon silang ampo. Bisag itubang na ilang pagampo. Huh? Kasarangan. She knew the power of prayer. So, kabalo siya sa gahom sa pag-ampo. We need to emphasize the importance of our prayer meetings. Kinahanglan natong atagag dakong pagtagan ang kamayundanon sa atong pag-inampuay. And just as the last thing before lunch, So, aging katapusan sa dili matama ni Otto, this is what I want to emphasize to you. gusto na ko ipasibaw sa inyo ha. We have a challenge in the Philippines. Naay mga hagit nga sa mga simbahan diri sa Pilipinas. Because of lack of transport, etc., Tungod kay wala tay mga sakyanan ug lagyo ang atong mga balay. on a Sunday, Sa adlaw Domingo, we do the right thing. maayo man ang atong ginabuhat. First of all, the breaking of the bread. Una, nagtipik-tipik ta sa tinapay. We'll be talking about that this afternoon. Ato nang isgutan karong hapon. And then, the ministry of God's Word. Nya pagkahuman ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. We've already said how important that is. Nga importante kayo na siya. And then, thirdly, the church prayers. Nga ikatulo ang pag-inampuay sa iglesia. But it's natural. Pero natural raman, We're only human. tao raman ta, We've been sitting for a long time. nga taas na kayo ang ato ang gilingkuran, dugay na tang naglingkod, And so sometimes the prayer meeting is very short. usahay ang ato ang prayer meeting, gamay na lang. Maybe two brothers pray. Duha lang ka lalaking muampo. And then we have closing announcements and we leave. And then excited kayo sa closing niya pagkahuman. I understand the challenge. I really do. Nakasabot ko sa kanak na hangin. But let's be sure in our thinking Pero
siguruhon yun nato sa atong huna-huna. We are not minimizing the prayer meeting. Dili nato kamsot ang ato ang pagginampuay. Dili nato paggamyan ang atong pagginampuay. It's a very important part of being a church of God. Importante kayo ni siya ingon kakabahin sa Iglesia sa Dios. Pag inampuay, di gilay tapuson Now kayo. you may say to me, Tingali mo ingon mo sa kuha. Ubang laki, but we do believe in prayer. Pero dito ubo ko sa pagampo. Every day I am praying at home. Kada adlaw ko nagaampo sa balay. Problema. Amen. Ano ba? Amen. There is something Dapat- special dapat ang about ubang- praying together. Pero dunay lahi ra. Dunay pinasahi og espesyal kabutan ang pag-inampuay nga magkauban ta. I've tried Amen. to note some special things when we pray together. Naay ko'y gilista diri ang pipila sa mga espesyal nga butang nga mahitabo kung mag-uban ta sa pag-inampuay. Number one, there is bonding. Una, naatay banding. Natay panaghugpong, panagkauban. Because at home, you can be praying very sincerely Kaya diya sa balay, pwede mag-ampo nga tinud-anay. about your problem, May tungod sa imong problema. and I don't know anything about it. O wala ko masayod, may tungod na ini. And in my home, I'm praying about my problems, O dito sa among balay, mag-ampo ko bahin sa akong problema. and you don't know anything about my O problem. wala ka kabalo sa ako ang problema. But when we come together as a Tama. church, Apan kung mag-uban ta, ingon nga iglesia. and we share our problems, O atong ipaampit ang atong mga problema. and you Amen. stand up and you pray for me, O tindog ka, o pag-ampo ka sa ako ang problema. and then I stand up and I pray for O you. mutindog ko, o pag-ampo ko sa imong problema. That's bonding. Mao na siya ang panaghugpong. Banding. That brings us together as a church. Mao na'y paghugpong sa atoa, ingon nga iglesia. It opens our lives to one another. Mao ni mag-ampli sa ato ang kinabuhi ngadto sa usag-usa. It means I can understand what you are passing through. Nagpasabot na nga nakasabot ko kung unsay imong giatubang And I can be moved. o matandog sad ko. So that even when I go home from the church service, Aron nga bisan pag muuling ko sa ako ang balay gikan sa simbahan, I'm thinking about all that has been shared. magsiig po ko una sa mga butang nga ginapaampi. And in my private prayers, I can continue to pray Oh. for you. Makapadayon ko sa Pagpalayan ka pag-ampo sa niya pag-ampo sa akong nitong iban. naay mga problema. But if we Sa didn't have balay. that prayer time together as a church, I couldn't do that. Pero kung dili na ito nahimuon nga mag-uban, dili na ko na mabuhat. Diba? Learning from one another. Makakaroon ta sa usag-usag. We are all at different stages in our Christian life. Lahi-lahi man ang ato ang kahimtang sa pagkinabuhi. Some are more mature than others. Na ay uban, mas hamtong kaysa uban. Some of you have been praying for a long time. Na ay uban sa inyo nga dugay nang nag-ampo. Some are quite new to prayer. Tapoy uban nga bag-o pa lang. They're praying. Apan kung makadungog ta sa mga pag-ampo sa usag-usag. We can learn from one another. Makakaroon ta gikan sa usag-usag. When you hear a mature brother praying, Kung makabati ka sa usa ka igsuon nga hamtong nga mag-ampo, you learn all the different names for God He's using. makakaroon ka sa nagkadaiyang ngalan sa Dios nga iyang gigamit. You're even learning how He's using the Bible as He brings His thoughts to God in prayer. Makakaroon ka kung unsa ang iyang gigamit nga bersikulo samtang nag-ampo siya. You know, we can learn from reading about people's prayers in the Bible too. So, makakaroon sabta gikan sa tuang pagbasa diha sa Biblia. Remember the prayer of Moses. Dinumdumin ninyo ang pag-ampo ni Moises. The people of Israel, Moses' people, So, ang katawhan sa Israel, katawhan ni Moises, had been rescued from the land of Egypt, so giluwas sila gikan sa yuta sa Ehipto, but they've got the Red Sea in front of them. apan nagatubang kanila ang dagat nga pula, They're in trouble. ug naa sila sa problema. Then, the time I'm thinking about really is when they're before the mountain of Sinai. Unya, biyahe ko karon Moises. I'm going to destroy the Kay sinful people. lagod na ko kining mga tawhanan. And starting from you, I'm going to build a new people O gikan lang sa imuha, magbug na ko bagong katawhan. to replace them. Aron pulihan sila.
God was testing Moses. Gisulayan sa Dios si Moises. Moses says, "No, Lord, please." Niingon si Moises, ayaw Ginoo, ayaw itago. This is what he prays. Mo na iyahang giampo. He says, "Lord God, Ana siya, Ginoong Dios. the people have committed a very bad sin. Nakabuhat man tuod ang mga tao o nautan nga sala. They deserve it if you punish them, if you destroy them. They deserve it. Ang ayan ra gyud silang silutan kung mao na imuhang gusto. But Lord, I just want to say two things. Apan Ginoo, duha ka butang akong isulti sa ila. Do you remember you made a promise to Abraham Di ba? Nisaad ka kang Abraham that you would bring all his descendants into the promised land? nga dan-on nimo ang iyang mga kaliwatan dito sa yutang saad. Remember your promise, Lord. Inumdumi ang imong saad, Ginoo. Don't destroy this people. Palihog ayaw naglaga kining mga tawhanan. And second thing, Lord, Ug ang ikaduha, Ginoo, if you should destroy this people, kung imo gayong laglagon kining mga tawhanan, and I get it, Lord, they deserve it, o kabalo ko, Ginoo, angay ra gyud silang silutan. what would the Egyptians think? Unsa kay huna-hunaon sa mga Ehiptohanon? They will think Pag huna-hunaon niya sila, that you brought your people out of Egypt, nga imong gikuha ang imong katawhan gikan sa Ehipto, but you couldn't bring them into the promised land. pero dili nimo sila kaya dan-on dito sa yutang saad. Ako, basig madamay ang imuhang Reputasyon. imuhang dungog. These Egyptians will get the wrong idea about you. Mamalion niya ang ilahang pagsabot mahitungod sa imo. Kaya sila nga dili man ay ka makatiwas sa imuhang gisugdan nga trabaho. So please, Lord, don't destroy the people. Palihog Ginoo, ayaw naglaga ang mga tao. And God answered that prayer. O gitubag sa Ginoo kanang pag-ampo. Because there was nothing selfish in it. Kaya ang iyang pag-ampo dili kinaugalingon nga ampo. God was offering Moses to be the main man. So si Moises nahimo siya pangulo nga tao. He would be the head of Siya ang pangulo sa tibuok nasod. Oh Lord, I don't want that. Pero wala siya nag-ampo sa iyang kaugalingon lang. What I am concerned about is your honor, your reputation. Ang ako ang giampas Ginoo ang imuhang dungog. And I'm